to unpack in the latest release of WR Numero's Philippine Public Opinion Monitor, and what's unique about this survey compared to others, because it's largely crafted by social and political scientists. The focus really is on the political dimension. And one dimension of this is the classification of respondents based on their self-identified partisan affiliation. So that's one. But the bigger news out of this survey is the fact that 3 months after the president himself exposed this flood control scandal in his State of the Nation address with his Mahiya Naman Kayo speech, his attempt to regain the political advantage by exposing that scandal and in effect acting as his own whistleblower in his own administration. Apparently, after that Mahiya Naman Kayo speech, there was some bump. He regained some of the support from the public at 35% in August. But now, okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin, PBBM mga kababayan, kailangan na bang maghanda na para umalis ng ibang bansa? At ito mga kababayan, oras na nga ba para mag-take over ni VP Sara dito? Ito mga kababayan, ito yung pag-uusapan natin dito. Ito mga kababayan, itong video na napanood natin dito, ito ay simpleng explanation dito sa resulta ng isang survey mga kababayan na kung saan inassess dito regarding sa satisfaction rating ni PBBM mga kababayan. At titingnan natin, check din natin pati yung satisfaction rating din ng Vice President mga kababayan. At the same time, stay tuned kayo hanggang solid kasi ito pag-usapan natin kasabay nito resulta ng presidential survey kung sakaling ngayong araw or ngayong buwan gagawin yung presidential elections. Eto mga kababayan, yan nga yung sasagutin natin yung katanungan na kailangan na nga bang maghanap ni PBBM ng isang bansa na kanyang pwedeng pagtaguan pagkatapos ng kanyang term. Okay, eto mga kababayan, pag-usapan natin dito ha. Ayan, ito pagpatuloy natin mga kababayan. Ito muna, performance assessment of President Marcos Jr. Okay, ang survey na ito ay hanggang November 2025. Ito, pinakita dito ang trend ng kanyang satisfaction rating. Imagine ninyo ito mga kababayan ha. Probably maintindihan pa natin nung March 20, nasan ba yan? Comparison pala ito mga kababayan. Year to year pala ito. March, September 20, February, April. Ano ito? Parang every 3 months yata. 2 or 3 months yung pagitan dito. Ito March 2024. Ayan yung dissatisfaction increasing po siya. Imagine niyo yan, increasing siya hanggang sa ngayon November 2025 naging 47% yung dissatisfaction niya. So 47%. Imagine niyo mga kababayan, no? 4 hanggang sa 5 katao out of 10 ang most likely dissatisfied sa performance ni PBBM mga kababayan. At ito imagine niyo, ito 2024, yung satisfaction rating niya 66 down to 45.
ang trending niya is pababa. Hanggang ngayon 21% lamang. Oh. At most, sabihin nating at least na lang. Sige. Out of 10 katao, dalawa. Dalawa lang ang satisfied sa performance ni PBBM. Ito maganda dito mga statistics na ganito mga kababayan kasi nagbibigay ito ng idea dito. Ito performance ito mga kababayan. Imagine ninyo February, April, no? Nung August tumaasa na yung performance niya, bumaba yung dissatisfaction. Kaso ito kasagsagan ito ng pagbulgar ng ano tawag nito? Flood control scandal ha. Hanggang ngayon November 2025. And imagine niyo ngayon November mayroon ng mga nadiskubre na or mayroon ng mga rekomendasyon yung ICI kung sino yung mga kakasuhan dito. Ito, okay? Yet, nandyan pa rin sa 47% yung dissatisfaction at 21% lang ang satisfied dito. Kaya patuloy natin. Tingnan natin kay VP Sara, mga kababayan. As we end this year of turbulent political events, there is a steep decline, and it has plunged to 21%. No? So that's a huge decline, 14% down, and he is in a precarious position right now. And as you have shown in the chart, no, the steep rise, no, of the dissatisfaction with the performance of the president is indeed alarming, no. Compared to his political rival, the vice president, who has maintained a very comfortable level of positive approval with her own set of survey data. No? And as you can see right now, the gap between those who are satisfied and dissatisfied is not too close. No? There's a comfortable gap between those who are satisfied and those who are dissatisfied. Now, this can be read. Imagine niyo ito mga kababayan kay VP Sara, baliktad dito kay PBBM mga kababayan. Ito nung 2024 nasa 73% yung satisfaction rate ni VP Sara, mataas. I think sa itong time na ito hindi pa ito nag-away itong dalawang to eh. Hanggang sa March 2024, ito September 2024, ito na yung time na siniraan siya dito nang dahil sa kanyang confidential funds. Yet steady pa rin yung ratings niya dito, satisfaction rating. So, basically mga kababayan, simple lang kung titignan natin dito, simple lang naman itong intindihin. Unang-una, nakikita natin dito na yung ginagawa ng Marcos Jr. administration na paninira dito kalaban kay VP Sara, including ng mga kalyado ni PBBM sa Congress mga kababayan, ay walang kwenta. O, isama nyo na si Claire Castro dyan mga kababayan. Okay, imagine niyo araw-araw nagpa-press conference, naninira sa pangalan ng mga Duterte, yet palpak. Kasi kung kung effective 'yan si Attorney Claire Castro, edi sana ang mangyayari dito, baliktad sana yung resulta ng survey. Mas malaki sana itong dissatisfaction laban dito kay VP Sara. Tapos kay PBBM mas mataas yung satisfaction rating. Kung, naging effective dito si Attorney Claire Castro. Bakit? Kasi, unang-una, pinapaliwanag niya, ini-insist niya sa kaisipan ng taong bayan na hardworking si PBBM. Mukhang iba yatang pumasok sa kaisipan. Mukhang mahirap yatang pumasok siguro mga kababayan sa kaisipan ng mga tanang taong bayan na instead hardworking, parang mahirap pagtrabahuin. Ganyan siguro yung pumasok. Kaya, yan, bagsak. At pangalawa, ang ginagawa ni Claire Castro,
Binibenta niya sa BBM, sinisiraan niya sa VP Sara. At ang mga Duterte. Yan, ganito yung resulta. At imagine ninyo, pati Congress dyan mga kababayan, yung mga makabayan black. O, di ba? So ito mga kababayan, ang hirap ng kung titignan natin, kung kayo yung kalaban ni VP Sara dito, talaga alam nila na talaga ang hirap kalabanin dito ni VP Sara. Kaya dito natin maintindihan mga kababayan na wala silang ibang magagawa ngayon kundi itong impeachment lamang. Kasi yung impeachment mga kababayan, wala sila, ang kailangan lang involved dito ay minimal number of individuals. Yung mga congressman lang, sabihin natin 300 plus. Yung 300 plus lang ang kailangan mong bayaran para or i-convince. Wag na lang bayaran para kunwari mga kababayan na legit yung proseso ng impeachment nila. Sabihin na lang natin. So 300 plus lang yung i-convince nila na talaga kailangan i-impeach si VP Sara. Tapos pagkatapos niyan, mayroong 24 na senators. So ilan lang, less than 400 lang. Kung kailangan nilang bayaran, less than 400 lang yung babayaran nila. Compared mo dito sa milyon-milyong Pilipino, kung mag-e-election ka pa, gagastos pa sila sa campaign, maraming tao magdidesisyon, so most likely VP Sara pa rin yung pipiliin. Kaya kailangan na nakikita nilang option na lang ngayon ay talagang itong impeachment. Kung napapansin nga ninyo ngayon mga kababayan, imagine ninyo na lang, pinupunteriya. At COA imagine ninyo, COA. Mahina yung paggasto ng pondo, pinupuna. Of course, naiintindihan natin, di ba? Tapos, malalaking presyo ng mga kagamitan ng OVP, Office of the Vice President yun hindi yun kay VP Sara pinupuna. Lahat na lang, di ba? Tapos, per item pa. Laptop, CCTV, lahat na lang. Para lang mayroong maibabato mga kababayan. Tapos, dagdag nyo pa Claire Castro. Di ba? Ito ngayon, punta tayo dito sa survey for presidential election mga kababayan. Titignan natin. Dito pa lang, may magkakaroon na tayo ng idea. No? Kahit ito, performance rating ito, mataas pa rin dito. So, expect parang inline dito itong resulta na ito dito sa resulta ng survey ng presidential election. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Yes, tama Pinky. Meron tayong long list ng mga pangalan na maaari nilang pagpilian. Pero kung wala yung pangalan na gusto nila doon sa listahan, maaari din silang mag-volunteer actually nang wala sa listahan. Ilan po yung nasa listahan? And was it alphabetical? Randomize yung ating options nung yung mga pangalan. Ibig sabihin sa bawat respondent para ma-avoid yung bias nagpapalit-palit yung order. So kada bagong respondent iba yung order na makikita nila na listahan. So it's not gonna be the same format. Yes. And ilan po yung kanilang pinagpilian? Namili po sila sa a total of 17 names. 17. Did I hear that correct, sir? Yes. Okay. So we have VP Sara at 33.3%. Ang number 2 and 3, Senator Raffy Tulfo. Pause muna natin dyan mga kababayan. Ito, analyze na lang natin para hindi masyadong mahaba itong video natin Pre-election preferences for the 2028 presidential election. Ang tanong dito simple lang. Kung ngayon ang araw ng 2028 national elections, sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagkapangulo? Okay? So, well, of course, hindi natin sinasabing fix ito. Fix ito. As of the moment lang, ito ngayon katanungan, kung ngayong araw. Imagine niyo mga kababayan, 33%. Tapos ang kasunod niyan ang layo na.
may gap na around 19 point something. Yung gap ni Rafi Tulfo dito. So, medyo ano talaga ito, considerable compared dun sa mga previous surveys ng mga ibang presidentiables, mga kababayan. Makikita mo na medyo malalapit lang, 30 plus, then yung kasunod dyan ay mga 25 something, 27, or kung 35, kasunod dyan 33, yung mga, eto talaga, ang layo, 33 tapos 30 na yung mga kasunod dito. Okay, simple lang. Simple lang talaga mensahe dito mga kababayan na ayun na nga, yung mga ginagawa ng paninira dito talagang hindi gumagana. Okay? Alam natin ngayon na itong mga tao ngayon, itong mga voters ngayon, kahit anong sabihin nila na diehard supporters, kahit sabihin nilang fanatic, mga kababayan, iba kasi yung naipakita or iba kasi yung leader na mayroon ng naipakita. Okay? Tapos, ngayon, bigla-bigla mong sisiraan para lang matalo. Yun na nga, ilang beses ko nang in-advise dito sa mga kalaban ni VP Sara, mga kababayan, na talaga kung gusto ninyong matalo si VP Sara, puntahan ninyo ang Davao. Nagbibigay na ako ng suggestion dito paulit-ulit. Puntahan ninyo ang Davao, balikan ninyo yung time na naging mayor si VP Sara, at maghanap kayo, magkalkal kayo para matalo ninyo, para masiraan ninyo si VP Sara. Yan kung meron kayong makikita. Hindi yan, yung issue ninyo sa confidential funds, no effect na yan mga kababayan. Kasi in the first place, ang mayor merong confidential funds. Di ba? At imagine niyo ngayon lang na magkakaroon ng issue si VP Sara sa confidential funds. At hindi ang issue pa ay nasa pangalan lamang ng mga recipients na kung saan alam naman ng mga tao kung paano gamitin yan. Di ba? So, eto mga kababayan, puntahan natin yung katanungan natin. Simple lang, no? Most likely, kahit nag-effort si PBBM na kunwari, sila ang nagbulgar, yan kasi yung isa sa mga issue din mga kababayan, credit grabbers kasi. Kasi, inangkin nila na sila yung nagbulgar dito sa mga corrupt officials, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga insertions nila. Okay? Hindi nila alam na last year pa, or probably alam nila pero hindi lang sila niniwala, last year pa, alam na ng mga tao or yung mga tao na naniniwala na ni VP Sara nung time na binulgar niya ito na kung saan yung media, yung mga congressman, yung presidente, hindi naniniwala sa kanya. So kaya kahit anong gawin yung paninira dyan sa media, sa mainstream media na yan, kahit kalkalin nyo pa lahat ng ginawang report para sa COA, para may makita kayo, yung mga tao, pumasok na sa kaisipan na si VP Sara ang pinakaunang nagbulgar dito. Well, aside kay PRRD, mga kababayan kasi noong 2021, noong 2020, binulgar na ito ni PRRD, itong mga anomalya dito sa DPWH. Hindi nga lang natapos yung investigasyon kasi na-end na yung term niya. Okay? Eto, si PBBM, inangkin sila yung nakadiscovery. Hindi gumana kasi nung pinumpisahan ito ni PRRD na investigasyon ito dito sa DPWH at ang mga congressman at hindi natapos, hindi pinagpatuloy ni PBBM. At kunwari ngayon lang nakadiscovery. Di ba? So ang hirap paniwalaan mga kababayan. Kaya kung ako kay PBBM bago matapos yung kanyang term or kahit ngayon, well probably maghanap-hanap na siya ng bansa na hindi siya isosurrender or
ipapabalik dito sa Pilipinas. Kasi most likely, itong mga aligasyon ni Zaldico ngayon mga kababayan, nakikita ko kakalkalin ito. Hanggang aabot ito sa kung sino yung totoong mastermind dito. And most likely, no, the fact na pumirma si PBBM sa DAA, alam nyo na yan. Okay? So, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa mga resulta ng surveys dito. So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po, share yung videos natin, and then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.